buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Ibig sa itaas, Magandang umaga po sa ating pong lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Puso mo mapagkailanman, tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Glory to God. Hallelujah to Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang... Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoong Diyos sa umagang ito. Isa na naman pinagpalang araw at umaga sa ating harapan sa Panginoong Diyos. Good morning. Good morning. Good morning. At banal. Magandang araw po sa ating lahat. Isa naman masiglang umaga ang ating pong pagsasama-sama at pagsasalu-saluhan ng salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Pinagpalang umaga. Pagbati po muna sa ating mga Panginoong Diyos. Sabihin po natin, we are blessed. Let us welcome the Holy Spirit na pasisimulan po natin ang umagang ito na punong-puno po ng salita ng Panginoon. Glory to God. Binabati po natin ating mga kapatid sa Panginoon mula sa San Jose Occidental, Mindoro, sila Sister Jo Akay, si Ate Lydia Lunero na nasa Lucban, Quezon. Hallelujah. Kila Sister Jemalyn Nathan na nasa Metro Manila sa Makati area. Kila Ate Annabel Disagon, kila Ate Roxanne Nunez. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Welcome the Holy Spirit. Welcome to God be the highest glory. Isa na namang masayang umaga ang ating pagsasaluhan. Praise God. Good morning po kila Pastora Ginalan Agustin, Arvin Cabiltes ng San Jose City, Nueva Ecija. Sa ating mga kapatid sa Panginoon at welcome din kay Sister Sharon Divina Gracia mula sa Zamboanga City. At nais ko rin pong batiin po, hallelujah, sa pangalan natin Panginoon si Kristo, yung po mga late viewers po natin na nanonood po kay Sister Haname Romero. Maraming salamat. Rupino sa Pigao. Maraming pong salamat po dyan sa Panginoon. Kaya Sister Jocelyn Fernandez. Hallelujah. Isa na naman mainit na talakayan ngayong umaga kay Sister Darlene Cardona. Magandang umaga kay Sister Joy Eugenio na nasa Saudi Arabia, kay Sister Lenny Soto na nasa Canada. Hallelujah. At kay Pastora Isa De Leon na nasa Canada. Maraming pong salamat sa inyo pong panonood at pagsubaybay po sa ating pong programang Tinig sa Itaas. Kila Kapitana Ramos, Marilu Ramos. Hallelujah. Kay Sister Bernadette Ramos. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating pong lahat dyan. Let us welcome the Holy Spirit. Welcome. I am blessed. Kila Sister Galindo, Rowena Galindo. Magandang umaga po sa inyo pong mainit na pagtanggap at pagsubaybay po sa araw na ito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Good morning po kay Nanay Josephine Soto ng Barangay San Francisco Alianera, Nueva Ecija. At sa ilang sandali po tayo po'y mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon sapagkat araw ng Friday. Thanks God, another Friday. Hallelujah. Glory to Jesus. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla. Welcome po kay Sister Marites Diego ng Barangay Bangkag, Barangay Burgos, Lupao, Nueva Ecija. At maging kay Sister Marites Kasuga ng Nay, Cavite. Magandang araw po sa ating mula dyan. We are blessed, declaring the power of God. Magandang umaga po Sister Marites Kasuga from Nay, Cavite. Sa araw-araw na pagsubaybay po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang umaga, Pilipinas. Ang Pilipinas ay pinagpala sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Glory to Jesus. Kompleto na naman ang ating linggo sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah.
Everyday kapag dinideklara po natin na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Good morning kay Sister Kiara Jane ng Olog. Good morning din kay Bishop Kelly Nubla. Magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan, mga sumusubaybay po sa programang ito ng ating pong Tinig sa Itaas. Tumawag ka at manalangin. Good morning po kay Sister Kiara Jane. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay tapat. At sa ilang sandali tayo po ay mananalangin at magpapasalamat. Salubungin natin ang araw ng Friday na punong-puno po ng kagalakan at kapayapaan mula sa banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Hallelujah! May mga bago po tayo manonood dyan. Salamat po sa inyo po ang pagbubukas. Hallelujah! Glory to God! Ang tanging mong gawing gabay. Sabi nga ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Tinig sa itaas. I am blessed, hallelujah, proclaiming and declaring the power of the tongue. Ang buhay. Hallelujah. Sasalubungin natin ang masaganang biyayang araw na ito na punong-puno po ng pag-asa sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Hallelujah, glory to God. Tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tunay. Kumplituhin natin ang araw ng Diyos ang itinataas sa ating mga buhay. Good morning po kay Sister Ireneo Capina. Welcome po, welcome. Sa programang ito na itinataas ay ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo kay Ma'am Bex Soto Bustillos. Magandang araw. Pinagpala na naman. Thanks God, it's Friday. Let us glorify God. Hallelujah. Salubungin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagising sa umaga pala sa pagmulat ng mata. Ang Panginoong Jesucristo ang ating binabati at pinapapasalamatan. Hallelujah. We are blessed and we are blessed. Wala naman po tayo ibang sa pag-uusapan dito kundi po puro salita ng Panginoon Diyos at idideklara natin ang kapangyarihan ng mga dila natin, ng mga labi natin na sinasabi natin ang kadakilaan ng Diyos. Sa puso mo mapagkailanman. Marami pong salamat sa sumusubaybay po sa atin dyan sa iba't pang panig ng mundo. Mong gawing Halos hindi ko na po mamemorya po yung iba. tinig na But to God be the highest glory. tinig sa itaas. Tayo po ay magpapasimulang manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na kami po ay at panibagong buhay na naman ang aming pong inaasahan. Panibagong biyaya, panibagong kalakasan. Nagpapasalamat po kami sa mga kagalingan ng aming kaluluwa, sa kagalingan ng aming mga pisikal na katawan. Lalo na po ngayon, Panginoon, na laganap na naman ng mga sakit karamdaman sa iba't ibang panig ng mundo. Dakilang Diyos, naniniwala po kami na hindi mo po kami pababayaan. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala o Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, linisin kami ng iyong makapangyarihang banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Dumadalangin din po kami na ang bansang Pilipinas ay babalutan mo ng iyong kapangyarihan at banal na dugo kung paano ang bayang Israel na pinili mo ay iningatan mo sa panahon ng pandemya sa Ehipto ay iyong binakuran, binalutan at iningatan ng iyong makapangyarihang mga salita at makapangyarihang kamay, Panginoon. Hallelujah, purihin ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Glory to God, glory to Jesus. At dalangin din namin ng mga pastor na naririto po ngayon na nakikinig, Panginoon Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa, pagpalain mo ang iyong mga lingkod, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyong kaharian at itinataas ang iyong banal na pangalan. Huwag mo po silang pababayaan sa anumang pangangailangan, Panginoon, sapagkat nakadepende ang mga lingkod mo sa iyong paggabay, sa iyong pagsubaybay, sa iyong paggalinga, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang aming bansa, Panginoon. Wala po kaming ibang matatakbuhan sa araw na ito sa mga ganitong kapanahonan, lalo po ngayon na muli na naman lumalaganap ang mga salot sa buong mundo, Panginoon. Wala po kaming ibang tatakbuhan kundi kayo lamang. Ipinagkakatiwala namin ang bansang Pilipinas sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, sapagkat kung wala po kayo sa aming mga buhay ay wala po kaming magagawa. Kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoong Diyos, ay wala po kaming kakayanan na ipagtanggol ang aming mga sarili, kundi pagkatiwala lamang po namin ito sa iyong makapangyarihang pangalan, ang pangalan ng Panginoon Jesucristo na siya po inyong pinagkaloob po sa amin. Dalangin namin, O Diyos, ang mga namumuno. Dalangin namin, O Diyos, ang mga pamilya, bawat tahanan, bawat ama ng tahanan, bawat mamamayan, Panginoon, sa bansang Pilipinas ay makakilala po sa inyo at maitaguyod po, Panginoon, at maiproklama ang kadakilaan mo sa mampanig ng mundo. Ipakikilala ka, Panginoon, sa buong mundo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, at ang bawat iglesia na umaasa, Panginoon, lalo na po ngayon sa darating na araw ng pagsamba, ay maalala ka ng maraming tao ng mga pinili mo, tinawag mo na unahin ang iyong kaharian, unahin ang iyong katwiran at
samahan kami sa aming paglilingkod, dakilang Diyos na makapangyarihan. Pakalinisin mo, O Diyos, ang bansang Pilipinas ng iyong banal na dugo. Ingatan mo po kami, lukuban ng iyong kapangyarihan ng bawat mamamayan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat, Ama. At ang aming mahal na Pangulo ay ingatan mo ang aming gobernador, ang aming mga mayor, Panginoon, ang mga namumuno, lalo na sa barangay, Panginoon. Hallelujah, sa barangay level, O Diyos, ay magpasimula ang magandang programa ng salita ng Panginoon, makakilala at magkaroon ng takot ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. At sinasaway namin ng anumang gawa ng diablo sa aming buhay. Ang mga problema ito ay walang kapangyarihan. Ang mga sakit karamdaman ay walang kapangyarihan. We are a chosen people, O God, a holy nation, O God, a peculiar people. In the mighty name of Jesus, ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Hallelujah, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus, wag mo po kaming pababayaan sa mga oras na ito. Hallelujah, lalo na po't nagpapaiba-iba ang klima ng panahon, nag-iiba ang takbo ng mundo, Panginoon. Subalit kami patuloy na nagtitiwala sapagat ito ay nasa iyong pagtalinga, nasa kontrol mo, Panginoon, ang lahat ng sitwasyon. Ang aming dalangin lamang, O Diyos, wag mo kaming kalilimutan, wag mo po kaming pababayaan, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, glory to God. Sa iyo, Diyos, ang papuri sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat dyan. Kay Ate Rowena Galindo mula sa Isabela, nanonood po siya. Glory to God. At kay Sister Ereneo Capina, magandang umaga. Pinagpala, sabihin mo nga po, pinagpala ako, I am blessed in the name of Jesus. At kay Brother Valdez Mirano Santiago ng Palayan City, Nueva Ecija. At kay Brother Sam Soto, magandang umaga. Kay Nanay Josephine Soto, magandang umaga. Kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. Pagtawag niya ang pakinggan, sabit ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Isa na namang mainit na talakayan ang salita ng Panginoon Diyos. Bakit po laging sinasabi ito? Sapagat totoo naman po, hallelujah, na ang salita ng Diyos ay isang salitang nag-aapoy sa ating mga puso, nag-aalab at hinahanap-hanap ng ating mga kaluluwa at ng ating mga espiritu. Hallelujah, purihin ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Welcome kay Sister Edeline Arosena mula sa Taiwan. At yung po mga nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo, kay Sister Eplida Hinton ng United Kingdom, magandang umaga. Yung po mga nasa Amerika na nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At yung mga nasa Australia, kay Sister Norma Bedford ng Melbourne, Australia, marami din pong salamat to God be the highest glory. Purihin ang Panginoon Diyos sa mga kapwa mamamayang Pilipino na nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pong salamat sa inyo pong pagtangkilik sa mga programang ito ng Tinig sa Itaas. Sa itaas ang tanging mong gawin. Yung mga nasa Saudi Arabia, kay Sister Joy Eugenio, maraming salamat sa iyong pagsisikap na makilala palalo sa malalim na kaparaanan ng ating Diyos na buhay. Good morning po sa ating lahat dyan. Hallelujah. Nakakatuwa po na makita po na kayo po ay lumalago sa pamamagitan ng programang ito. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang karangalan. Tanging mong gawin gabay, tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tunay. La 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 la. Okay, sa ilang sandali na lang po tayo po magpapasimula na pong mag-aral. Magandang umaga pong muli. Hallelujah, at palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hindi po nakakapagod at hindi po nakakasawa na magbigay ng papuri sa Panginoon. Nakaka-excite na magbigay ng karangalan po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Bakit po kanyo? Hallelujah ba? Ay paggising pa lang ng umaga, kitang-kita na natin masaganang biyaya at masaganang pagpapala ng ating Panginoon Diyos na ating pong sinasamba, na ating pinaparangalan araw-araw. Good morning po sa ating lahat. Welcome the power of the Word of God in our life in the name of Jesus. Hallelujah!
Magtatapos po ang araw na ito ng linggo, mga kapatid, sa ating buhay na punong-puno po ng mga himala sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang dami pong ginagawa po ng Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah. Nakaka-excite, lalong nakaka-inspire na kapag ang Panginoon Diyos ay sumasagot po sa ating mga panalangin. Nakakatuwa po. At ay nga po sa araw-araw po na ginagawa po ng Panginoon everyday, na-excite po ako lalo dahil kapag nakikita po na ang pagkilos ng Panginoon ay talaga namang makatotohanan, realidad na ang salita ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Ang pangako ng Diyos noon ay mananatiling pangako magpakailanman hanggat ang mundo ay mundo. Sabi nga, from everlasting to everlasting, ang salita ng Diyos ay totoong makapangyarihan. Kaya tayo po'y patuloy na magtiwala po sa salita ng Panginoon sapagkat ang buhay po natin ay tawag doon, nasa puso lamang ng salita ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Kung wala ang salita ng Diyos, baka hindi po tayo nag-e-exist dito. Remember that everything was created through the power of the Word of God. Lahat ng nakikita natin sa pasimula pa ng lahat ng bagay, ginawa na po ito ng Panginoon sa pamamagitan ng salita. Nilikhang ang langit at lupa sa pamamagitan ng mga salita. Nilikhang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Pero ikaw, ako, tayong lahat po dito ay isa pong kakaibang nilalang na ginawa ng Panginoon sapagkat tayo po ay nilikha not from the mouth but from the heart of God. Hinubog tayo ng kanyang kamay, inanyuan tayo, sabi nga, we are made fearfully and wonderfully by our Almighty God. Kaya mapalad ka, blessed ka, napili ka ng Panginoon. Among the billions of people around the globe, napili ka ng Panginoon, tinawag ka para maging isa sa kanyang mga anak na marunong makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus. At sa mga pag-aaral po natin, magtatapos po tayo dito po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon patungkol pa uli sa salita ng Diyos. Ang pinamagatan naman natin sa oras na ito, sa araw na ito, ang pamagat naman po ng ating pag-aaralan ay trembling at God's Word. Tayo ba ay nanginginig kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon? Tayo ba ay nakakaramdam pa ng takot kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos? Hallelujah, mga kapatid, magkakaintindihan po tayong lahat. Ulitin ko, ikaw ako, tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon Diyos dito sa araw-araw natin pong pag-aaral. At sa oras na ito, ang topic po natin ay yung bang marunong pa ba tayong manginig kapag naririnig ang salita ng Diyos o kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos ay nagbabaliwala, mga kapatid sa Panginoon. Alalahanin po natin na sa pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo ay puro salita lamang niya ang gagamitin ng Panginoon sa ating sa araw ng paghuhukom. Pag humarap tayo, lahat ay puro Word of God. Kaya sa oras na ito, magbibigay po tayo ng mga ilang paliwanag at ilang halimbawa na dapat po nating maranasan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita po ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Glory to Jesus! Ang unang katanungan po natin dito, mga kapatid, sa ating pong programa, ito po ay naging katanungan na rin natin nung araw pa. Nakakaramdam pa ba tayo ng totoong takot sa Panginoon o nakakaramdam pa ba tayo ng panginginig sa salita ng Diyos, or marami na po sa atin ay nagbabaliwala po kapag naririnig ang salita ng Diyos na makapangyarihan? Hallelujah. At dito po sa aklat ng Isaiah, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Isaiah chapter 66 verse 2. Ito po ang nakalagay sa Biblia ang aking pong binabasa. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titingnan, hallelujah, ito na. Ngunit ito ang taong aking titingnan, hallelujah, sabi ng Panginoon Diyos. Siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking mga salita. Purihin ang Diyos. Glory to God. Very tawag doon yung nakukuha po kagad ng Panginoon Diyos yung attention ko. Ewan ko po kayo, pero ito po sasabihin ko. Ito ho ang maganda sa salita ng Panginoon Diyos. Aking titingnan dito sa Isaiah chapter 66 verse 2. Kung meron po kayong mga Bible o meron kayong mga pwedeng pagbasahin at tingnan, makikita po ninyo nakalagay dito. Ito yung nakakakuha ng atensyon ng Panginoon. Ito yung nakakakuha ng pansin ng Panginoon. Ito yung nakakakuha sa puso ng Panginoon, yung mga taong kanyang nakikita, sapagkat alam natin the eyes of the Lord is running through and fro. Paroot parito ang pagtingin ng Panginoon, nakikita niya ang lahat ng bagay, na pagmamasdan niya mula sa trono ng kanyang kaharian ang lahat ng kanyang nilikha, at special na kanyang tinitingnan ng atensyon ay ang mga tao, sapagkat ito'y kanyang wangis, nilikha tayo
paulit-ulit kong sasabihin at hindi ko pagsasawaang sabihin para ipaalala po sa atin na tayo ay nilikha ng Panginoon Diyos ayon sa kanyang larawan at special tayo sa Panginoon Diyos sapagkat we are fearfully and wonderfully made by our Almighty God. Ang isang makapangyarihan Diyos, hinubog tayo from the dust. Sabi ko nga po kahapon sa Bible study, tayo ay nilikha, dumampot ako ng lupa at pinagpag ko yung mga nakuha ko at iniwan ang alikabok sa aking palad at sabi ko, mula sa dust, mula dito, nilikha tayo ng Panginoon Diyos at ito ay special sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng atensyon sa pasimula pa lang before the foundation of the world. Binigyan na ng Diyos ng atensyon ang mga tao sapagkat ito'y nilikha ayon sa kanyang wangis. Kaya ito pong talatang babasahin po natin kung bakit po ipinapaalala po sa atin na dapat magkaroon tayo ng takot sa salita ng Diyos, magkaroon tayo ng panginginig sa salita ng Diyos every time na naririnig po natin, ipanalangin natin sa Diyos na ang mga puso natin ay magkaroon ng pagtatakot sa kanyang mga salitang ating naririnig sa atin pong mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat ito po ang nakakakuha ng atensyon ng Panginoon Diyos. Una, sabi dito, tinitingnan ng Diyos una yung mapagpakumbaba. Mababasa po natin to sa Aklat ng Santiago. Sabi nga ay God give grace to the humble but He hates the proud. Ito pa lang, nakukuha na natin ng atensyon ng Panginoon. Pangalawa, pagka ang tao ay totoong nagsisisi sa kanyang puso, sa kanyang isip. At pangatlo, pinaka-importante po sa lahat, at nanginginig, hallelujah, glory to God, at nanginginig sa kanyang mga salita, hallelujah. Ito po yung hinahanap ng Panginoon. Ito po yung tinitingnan ng Panginoon Diyos. Ito yung nakapupukaw sa pansin at atensyon ng Panginoong Diyos. Yung mga taong nanginginig sa kanyang salita, yung may pagkatakot sa kanyang mga salita. Ito ang binibigyan ng pansin at madaling makakuha ng atensyon ng ating Diyos na makapangyarihan na nasa trono ng kaharian ng kalangitan. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga, yung may contrite spirit who trembles at my word, nanginginig, hallelujah. Meron po akong katanungang ginawa dito. Tayo ba ay talagang nakakaramdam pa ng panginginig kapag ang Diyos ay nagsasalita? At meron din akong katanungan dito, hindi lamang po sa inyo, kundi para po sa ating lahat. Kailan ba tayo nakaranas o kailan ba yung huling oras o araw na tayo po ay nakaramdam ng panginginig nung marinig natin ang salita ng Panginoong Diyos? Glory to Jesus. At kailan ba natin naramdaman na naapektuhan yung ating physical na katawan kapag ang Diyos ay nagsasalita direct to us? Alam niyo po, naalala ko po noong mga unang panahon na tinatawag po ako ng Panginoon para magpatuloy sa paglilingkod. Grabe ang panginginig, ano? At yun po'y lagi kong idinadalangin. Ito po'y nababanggit lang for the glory of God. Dapat po tayo magkaroon tayo ng attitude na kapag tayo dumadalangin, Panginoon, hayaan mong makaramdam ako ng takot kapag ka ang salita mo ay aking naririnig. Hindi lamang po pag direct word o yung tinatawag na the audible voice of God, na minsan sa ating pananalangin ay nakakarinig tayo ng tinig ng Diyos. Maaring maniwala yung iba, maaring yung iba ay hindi. Baka sabihin naman yung iba ay imahinasyon, guni-guni lang. Kanya-kanya po tayong opinion. Pero ito po ay nararanasan ng mga taong malalim ang paghahanap sa Panginoon. Sabi nga, those who seek God earnestly, hallelujah, ay nakasusumpong po at natatagpuan po talaga ang Diyos. At isa pang bagay, kapag may mga pangangaral na katulad ng ganito o maging sa araw ng mga pagsamba, mapapansin po natin yung attitude po ng karamihan. Mapagmamasdan po natin to sa loob ng iglesia, lalo na sa araw ng pagsamba, maraming pong tao ay hindi po marunong manginig sa aral o salita po ng Diyos na buhay. At ito po ang nakakalungkot na realidad. Hanggang sa mga huling panahon, ito po ay nagaganap sapagkat nakatakda. Marami kasing tao, sa Aklat ng Timoteo, sabi nga po doon, marami sa huling panahon. At tayo po ay nasa mga huling kapanahunan na ang tao ay namimili na lamang ng mga mangangaral na mabuti o maganda sa kanilang pandinig. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, magbibigay po tayo ng ilang mga halimbawa ng mga tao pong nakaranas ng pagkatakot at panginginig nung ang Diyos po ay nagsalita po sa kanila. Hallelujah! Magbibigay po tayo ng halimbawa at ito po ay dinidesire din po natin, mga kapatid, sa every time we pray, Lord,
Hayaan mo na kapag kayo'y nangungusap sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ay makaranas kami ng totoong pagkatakot. Makaranas kami, hindi lang yung basta nakaupo lang kami pag-araw ng pagsamba. But marami po sa atin sa totoo lang sa totoo lang, ito po'y realidad na nangyayari sa pagsamba. Pansin ninyo, kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, nakakalungkot po na katotohanan, marami nagkukwentuhan. Kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, marami ay hindi pumapansin sa loob ng iglesia, mga kapatid. At isa pong pinakamasaklap na sa kapanahonan po natin ngayon, kapag ka po may nangangaral ang salita ng Diyos, marami ay nagpe-Facebook na lamang sa loob ng iglesia. At ikakatwiran na andun ang Bible. Sa totoo lamang po, kanina ho, may napapanood po habang naggagayak po ako rito at inihanda po natin yung mga gadget. Sa isang pong gathering ng mga matataas na tao na kung may mga tungkulin, may mga tituladong mga tawag doon mga lingkod ng Diyos. Hindi na ako magbabanggit pa at baka masaktan na kayo ng gusto, masaktan na tayo ng gusto. Nakakalungkot na karamihan ay nagwo-worship sa Panginoon, pero may mga ilang tao ay nagse-cellphone during the service. Hallelujah! Ito po'y realidad. Ano po mga kapatid? Meron, in every rule, there is an exemption. Siyempre po, may mga katulad po nito, nagla-live po yung iba during the service. Yung po ay mga exempted po sa mga regulation dahil kailangang ipahayag ang salita ng Panginoon Diyos. May mga kumukuha ng mga picture. Yung po ay pwede pong i-allowed sa mga pagkakataon pong ito sa mga ganitong upang ipakita ang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa mga buhay po natin. Pero, questionable na po na nagwo-worship lahat. Wala ka namang, tawag doon, wala ka namang tungkulin sa loob ng iglesia para gumanap at para maging bahagi ka ng pamamahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Pero kung ikaw ay nakatayo tapos nagse-cellphone ka lang kung sino-sino kausap mo habang nagwo-worship, medyo questionable na po yun sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung sinasabi natin na minsan kapag kaharap po natin ng salita ng Diyos, marami na po sa atin. Tulad ko, hindi ko po exempted ang aking sarili. Ito po ay para na po sa ating lahat. Marami na po ay hindi marunong makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Marami na po ang walang takot na humaharap sa pagsamba pero mga walang respeto sa salita po ng Panginoong Diyos. Dito po sa aklat ng kapahayagan o Revelation chapter 1 verse 17, ito po ay isang kwento at ito sinulat ni Apostol John nung kanyang makita ang Panginoong Jesucristo at nangusap sa kanya. Glory to Jesus. Ito po isang mapalad na eksena, no, napakapalad. Nakita nila at na-experience ang Panginoon Diyos. Ito po yung mga sitwasyon na kapag nakaharap ang Panginoon at nangungusap, sabi nga dito ni Apostol John, yung nangyari po sa kanya sa Revelation chapter 1 verse 17, nawala ang lahat ng kanyang kalakasan nang ang Diyos ay nagsalita sa kanya. Hallelujah! Makikita po natin ang kwentong ito doon po sa Revelation chapter 1 verse 17. Nanginig si Apostol John, nung panahon na ito tinawag siya ng Panginoon, kinausap at ipinahayag sa kanya ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito po ay nung siya ay nasa isla na ng Patmos, nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya at nanginig siya. Nung makita niya, nagpatira pa at nanginig siya sa harapan ng Panginoon Diyos. Sa ating kapanahunan, maaaring hindi natin nakikita physically ang Panginoon, maaaring hindi natin nakikita in our naked eyes ang Panginoon, pero ang pinag-uusapan po natin dito ay salita ng Panginoon Diyos. Ang tanong, nakakaramdam pa ba tayo ng takot kapag may nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos? Hallelujah! Isa pa po mga tao na nakaranas na encounter sa Panginoon ay si Apostol Pablo. Nung siya tinawag ng Diyos, ang purpose niya ay manghuli, pumatay ng mga tagasunod ni Kristo. Pero nung nangusap sa kanya ang Panginoon, ito po ang maganda kay Apostol Pablo, mapapansin po natin dito, kapag nakita ng Panginoong Diyos na ikaw ay karapat-dapat sa kanyang programa, sa kanyang plano, kahit sino ka pa, kahit gaano pa kapangit, kasama ang pinanggalingan ng isang tao, kapag napili ka ng Panginoon, hallelujah, na maging bahagi ng kanyang kaharian, na maging bahagi ng kanyang magandang layunin bago siya bumalik, hallelujah, hindi titingnan ng Diyos ang pangit na sitwasyon ng buhay, ang tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay karapat-dapat sa kanyang plano at handang sumunod kapag nagpakilala si Kristo. Hallelujah! Ito po ang maganda kay Apostol Pablo. Along the way, sa road of Damascus,
na-encounter niya ang Panginoon at nung nagsalita ang Panginoong Jesucristo po sa kanya, nung nagpakita ang Panginoon, nanginig si Apostol Pablo, napadapa siya sa lupa, napasubasub siya sa lupa, at narinig niya ang tinig. At nung tinanong ni Apostol Pablo, sino po kayo? Ang sabi ni Pablo sa Panginoong Hesus. At sumagot ang Panginoong Jesucristo at ang sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Nakaramdam ng takot. Ang masamang tao ito kapag katotoo, seryoso, sinseridad sa kanyang dedikasyon na magpagamit sa Panginoon, nakakaramdam po talaga ng takot. Pero sa church, sa panahon natin ngayon, maraming mga church goer, mga Kristiyano daw, na pumapasok sa loob ng church, mukhang hindi natatakot, kundi nananakot pa. Na kapag ka nasermonan, nakarinig ng sermon mula sa aral ng Panginoon Diyos, nananakot pa yung iba. Ano po yung kanilang pananakot? Pagka nasaktan ang damdamin, ano ang pananakot ng mga Kristiyano daw? Na sinasabi po natin dito, ang sakit naman magsalita, ayaw ko nang magsimba dito. Kapag tinamaan tayo ng mga salita ng Panginoon Diyos sa pangangaral, bakit ka magdaramdam? Ito po naranasan ko nung araw. Bakit ko po ito'y matapang na inipapahayag? Totoo naman marami na po sa atin. Ako noon, naranasan ko. Pero God train us. Tinuturuan po tayo ng Panginoon hanggang sa maging matibay at matatag tayo sa pagtanggap ng anumang uri ng mga masasakit na salitang ating naririnig, sapagkat dito tuturuan tayo ng Diyos upang maging matatag at isang magiting na sundalo ni Kristo. Hallelujah! Hindi na nakakaramdam ng takot yung iba. Yung iba nananakot na, mga kapatid. Kapag hindi nagusto ng sermon ng pastor, maniwala kayo, lalayas yan, mga kapatid. Sa susunod na linggo, hindi niyan magsisimba. Naku, maniwala po kayo. Ito po yung nagiging problema po sa panahon ngayon. Tapos sasabihin, mahal ang Diyos, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fail me. Ang lakas pa ng loob kumantang, I love you, Lord. Pero pag nakarinig ng sermon, ayaw ko na, Lord. Pag nasaktan ang damdamin, ayaw ko na, Lord. Paano? Tapos sasabihin natin, itong mga halimbawang ipinapakita po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ay isa pong gabay at aral na matututunan po natin para lalo po tayong lumago at lumakas sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Si Moses, in the book of Exodus, makikita po natin dito sa pasimunal ng mga talata, nung tinawag ng Panginoon Diyos si Moses, napaluhod siya, napasubasub siya doon sa harapan ng burning bush, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. Nagpakita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng apoy kay Moses at siya ay nanginig, napakapalad nila. Pero sa totoo lang, mas mapalad po tayo, hindi natin nakikita ang Panginoon Diyos, pero kapag nagpakita tayo ng panginginig sa salita ng Diyos, we are much blessed kaysa doon sa mga taong nakita ng harapan. Mapalad na rin po sila. Sinasabi ko, pero mas mapalad po tayo kasi meron tayong pananampalataya na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala po tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Nakaramdam ng panginginig si Moses nung tinawag ng Panginoon Diyos, hallelujah, and glory to God. At si Pedro, nung ma-realize niya kung sino si Jesus, mga kapatid, napaluhod siya at napasubasob at nagsabi, lumayo ka, Panginoon. Alam niyo itong eksena ito sa Lucas chapter 5, makikita po natin dito. Nung siya nangingisda sila Pedro, nagsalita ang Panginoong Jesus, iagis ninyo yung lambat sa ganitong bahagi. Tapos nung ginawa nila, tinupad nila, nakahuli sila ng marami isda at biglang lumapit si Pedro, pumunta sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako po ay isang masamang tao, ako po isang makasalanan. Nung marinig ang tinig ng Panginoon, nung ma-realize ni Pedro ang tinig ng Diyos, nanginginig siya sa Panginoon. Kailan kaya tayo nanginginig? Ito po'y aking obserbasyon. Hindi po tayo nagbubuhat ng bangko. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Nawa sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, every time we heard the message, dapat po makaramdam tayo. Pakita natin, Lord, yung fear of the Lord. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord, kapag tayo ay nagpapakita ng takot sa Panginoong Diyos, sa anumang kaparaanan, nagsisimulang lumago ang ating karunungan.
Nakakaramdam ba tayo na kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nawawala tayo sa sarili nating katinuan. Sa sarili nating katinuan, ibig sabihin sa ating sariling kamalayan. At pinipili natin na ang Diyos ay mangusap sa atin. Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, with a holy expectation at willing tayong makinig sa kanyang salita. Alam niyo ba mga kapatid, kapag binabasa natin ang Bible, nangungusap po ang Diyos. Kapag nakikita po natin na binabasa po natin to, direct po ito. Ito po yung direct word, mga kapatid, hindi nanggaling sa pastor, hindi nanggaling sa radyo, hindi galing sa TV. Every time na binabasa natin ang Bible is a direct word from the Lord. Hallelujah! Sa Diyos mismo nanggagaling, mga kapatid ko. Sa Diyos mismo, kapag narinig natin yung salitang ito, binabasa natin, katulad nga po na sinasabi ko, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, ito ho technique po ito. What is the abundance of the heart, the mouth speak. So ang gagawin lamang po natin ganito mga kapatid, babasahin mo ng malakas, bigyan mo ng panahon pamisa-misa na para ka nagbabasa ng comics, para ka nagbabasa ng pocketbook, buti pa yung pocketbook, nababasa mo araw-araw. Yung iba nga, tinatapos ang nobela, ang kabanata ng pocketbook Tapos wala namang nangyari sa buhay niya, hindi naman siya lumago sa pananampalataya, nagkamalas-malas pa ang buhay. Pero kapag binabasa po natin ang Bible everyday, katulad po ng ginagawa po natin everyday, nagbabasa tayo ng mga talata, okay, lumalabas, there is power, papasok sa pandinig po natin, bababa sa ating puso, lalabas ulit sa bibig, there is power. Nag-a-apply, nagmamanifest kasi the Word of God is always manifesting. Mga kapatid, nagkakaroon po ito ng kapangyarihan at ito po yung nagkakaroon ng manifesto sa ating buhay. Hallelujah. Nangyayari, nagaganap every time we quote the Word of God o every time we speak the Word of God. Hallelujah. Glory to Jesus. Kapag binabasa po natin ito, mag-expect po tayo, mga kapatid. Mag-expect ka na may gagawin ng Panginoon. Katulad po ng mga nangyayari po sa iba nating kapatiran na nakikinig po dito, ang dami pong mga sinasagot ng Panginoon. Ang daming himalang ginagawa ng Panginoon. Whether you believe it or not, whether you will accept it or not, nasa sa inyo na po yan. Pero ito lang po ang kaya kong sabihin. Sa pamamagitan ng salitang pinag-aaralan po natin, hallelujah, at nagpakita tayo ng kaba, takot, na kapag naririnig po natin ng Panginoon Diyos, nagbibigay tayo ng attention sa Panginoon Diyos, maniwala po kayo, ang daming himala sa buhay po natin. Pero yun po yung mga nagsisimba, ito Ito po, paalala lamang po. Ulitin ko, ito po ay para sa ating lahat. Walang exempted po dito maging ang mga pastor. Wala pong exempted dito kahit mga attenders. Walang exempted dito kahit janitor. Lahat tayo ay subject po dito. Ito, kapag tayo ay nagbibigay ng atensyon sa salita ng Panginoon Diyos, gumaganda ang ating kondisyon. Pero kapag po wala tayong pansin sa salita ng Diyos, pansinin po ninyo, magulo po ang ating buhay dahil wala ng kondisyon. O wala na sa kondisyon, mga kapatid. Hallelujah. Glory to Jesus. Marami sa loob ng church, nakakairitang tingnan. Nakakairitang pagmasdan. Bakit po kanyo? Doon ka makakakita sa loob ng church, nagkukwentuhan. Ang church ba ay lugar ng chismisan? Ang church po ay lugar ng bahay dalanginan at doon mo lang mapapakinggan ng maayos ang pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag po natin binabaliwala, mga kapatid. Kapag nasa loob ng church, iwasan po ang kwentuhan, iwasan ang chismisan. Sa dami-dami ng lugar ng pagchichismisan, sa lugar ng pagkukwentuhan, sa simbahan ka pa, nakapili ng lugar para ubusin ng iyong panahon. Meron namang mga magulang, may dala-dalang bata. Hindi po masamang magdala ng bata sa loob ng church, pero pakialagaan naman po, huwag niyo pong pinatatakbo sa loob ng church at pinanonood habang ang pastor ay nangangaral, mga kapatid. Huwag po natin pinababayaan, nagiging magulo. Ang sabi ko nga po sa inyo, isa sa pinakamagulong simbahan, kadalasan pa sa mga born again nangyayari. Bakit? Kagulo-gulong tingnan, ang pangit tingnan. Kumbaga sa TV, blurred, makiraw, magulo, wala sa kayusan. Tama ang Diyos pero mali naman ang sistemang pinaiiral. Kapag nagbibigay na instruction ng mga lingkod ng Panginoon, sumasama pa ang loob. Huwag po sanang sumama ang loob natin kapag tayo ay itinutuwid ng salita ng Diyos. Marami po kasing mababait pero nagbabait-baitan kaya ang labas ng miyembro sa langit-langitan.
Mga kapatid ko, ito po'y panahon na ng pagtutuwid. Nasa huling sandali na ang ating panahon. Nasa huling sandali na ang mga buhay po natin. Hindi natin alam kung kailan magaganap ang ipinangako ng Panginoon. Pero lahat ng nagaganap sa buong mundo, mga kapatid, ay mga senyales at palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kapag ka nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid, nararamdaman mo ba na ang Panginoon Diyos ay nagsasalita sa iyo? Sasabihin ko po sa inyo, hindi ako magbubuhat ng bangko, na pagka every time we read the Bible, daig mo pang kaharap ang Panginoon ng face to face. Pero yun po yung mga walang pakialam po dito sa pag-aaral ng Bible. Sabi ko nga sa inyo, nangangarap tayo. Alam nyo ba na kapag humarap tayo sa Diyos, salita ng Diyos ang gagamitin niya? Salita ng Panginoon Diyos sa pagbabalik niya, puro salita ng Diyos. Kung tulad na sinabi ko po kahapon, hindi i-honor ng Diyos, uulitin ko at kaya ko itong panindigan, hindi i-honor ng Diyos ang anumang katwiran natin dito sa mundo. Yung mga rason natin kung bakit hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tatanggapin ng Diyos. Ang tatanggapin ng Diyos yung kanyang salita na iniwan po sa ating lahat, mga kapatid. Marami ang nasasaktan sa atin kapag nakakarinig po tayo ng makatotohanang pangangaral. Marami po nasasaktan po sa atin, kapag hindi po tayo, pag napansin po tayo sa loob at labas ng iglesia. Marami po nagtatampo, minsan lalayasan pa ho tayo, maniwala po kayo. Pag kayong mga taong hindi marunong tumanggap ng katwiran ng Diyos, maniwala kayo, yan po ay hindi totoong mga anak ng Diyos. Naalala niyo po ang isang sanggol? Pinagmamasdan ko ang isang sanggol. Mga kapatid, kahit napapalo ito, ako may anak din ako, napapalo ko yung aking anak. Hindi ko po'y tinatanggi kasi kailangan ituwid, kailangan bigyan ng disiplina. Pero pagdating ng oras, hahanap-hanapin ka pa rin to bilang magulang. Kasi anak ito at lalapit ito at maglalambing pa. Sana, ganun din tayo, nawa, ganun din tayo mga Kristiyano. Kahit napapalo tayo ng mga pangangaral, ay marunong pa rin tayong maglambing sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Huwag nating lalayuan ang salita ng Panginoon Diyos sapagkat ito lang ang tamang direksyon. Ito ang navigator ng ating buhay. Ito yung nagtuturo sa atin ng direksyon ng buhay para lalo tayong mapabuti, para lalong gumanda ang ating kalagayan, mga kapatid sa Panginoon. Take a moment, sabi dito, to consider the awesome reality. Kapag ang Diyos ay nagsasalita, ang Diyos na lumikha ng universe, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, every time we heard the word of God, bigyan po natin ito ng tamang atensyon. Kapag ang salita ng Diyos ay bigyan natin ng tamang atensyon, maniwala po kayo, mapapaganda ang ating kondisyon at mawawala at malayo ang mga konsumisyon, mga kapatid. Hallelujah! Ito na po ay the most ignored book today. Karamihan po, hindi na po nagdadala ng Bible yung iba. Katwiran nila modern day ngayon, hindi po yan makatutulong sa pag-akyat natin sa langit, mga kapatid ko. Hindi makakalusot sa langit yung sa katwirang modern day ngayon. Nako, maniwala po kayo mga kapatid, magkakaproblema po tayo pagharap natin sa Panginoon Diyos. Hallelujah! Hindi po ubra dito ang mga pilosopo, maniwala po kayo sa akin. Sa salita ng Diyos, hindi uubra yung mga pilosopong tao. Hindi po yan makakalusot sa Panginoon yung mga pilosopong tao. Sa dami-dami ng nilikha, huwag kang sasama doon sa mga pilosopong ayaw tumanggap ng totoong katwiran ng aral ng Panginoon Diyos. Lalo na yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hayaan nyo na po sila. Basta intindi mo yung sarili mo, ikaw na nakakarinig nito, ikaw na nakakapanood dito mga kapatid sa Panginoon, mag-focus po tayo sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Everyday, basahin po natin ang Bible. Everyday, magbigay tayo ng panahon sa Bible. Everyday, yung katwiran ng Diyos sapagkat dito maraming himala, maraming pagbabago, may tamang direksyon patungo sa kaligtasan ng bawat tao. Hallelujah, sa buong mundo. Glory to Jesus. Dito mo malalaman na pinili ka ng Panginoon. Kapag ito'y binabasa mo, napakapalad mo kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Kapag ito'y binabasa mo, makakasumpong ka ng totoong tagumpay. Hallelujah! Para ang nakikipagkarera at nakipag-unang papasok sa langit kapag ang salita ng Panginoon Diyos, araw-araw natin pinagbubulay-bulayan at wag mo itong hihiwalayan. Sapagkat kapag ito'y binabasa mo, hindi ka maiiwanan.
Hallelujah. At kaya dyan, lagi kong challenge lahat ng tao po dito na nakakapanood at nakikinig ng aral ng Panginoon Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga. Huwag nating hayaang lilisanin natin ang mundong ito na wala po tayong alam sa salita po ng Panginoon Diyos. Huwag natin pong hahayaan na natutulog po tayo mga kapatid. Kailangan po nating gisingin ang ating mga diwa. Kailangan nating gisingin ang ating mga isip. Kailangan nating gisingin ang ating mga puso. Hallelujah, upang makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Kapag binubuksan natin, every time we open the Word of God, read the Word of God, magkaroon po tayo ng holy expectation. Amen po ba? Banal ang Diyos na nagsasalita po sa atin at kapag po ito'y binabasa po natin, tandaan po ninyo yung mga sakit karamdaman sa salita po ng Panginoon nakasusumpong ng kagalingan. Hindi ka pa nagpapapray over. Ha? Ito po naobserbahan ko, kapag hindi ka pa nagpapapray over, maniwala po kayo, makakasumpong ka na ng kagalingan. Hindi ka pa nagpe-pray request, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, may karoon na kaagad kasagutan. Nakalagay po sa salita ng Diyos, ipagkatiwala mo ang iyong alalahanin, ipagkatiwala mo lahat ng problema mo sapagkat sa salita ng Diyos nandun ang direksyon ng kasagutan. Hallelujah, mawawalan at mababawasan ng ating mga konsumisyon sa buhay na ito. Natin pong dinadanan man, pagsubok man, kakayanan natin. Hallelujah! Kahit maraming problema ang dumarating, may solusyon ang sa salita ng Diyos. Ganito po katindi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. I love it! You guys are so great! Amen! Dakila po ang ating Diyos, mga kapatid. Hindi po siya nagpapabaya. Kaya ko pong patunayan po sa inyo. Ako po'y confident sa salita ng Panginoon. Walang pasubali. At sabi ko nga ho sa inyo, di po ba, noong mga araw na pinag-aaralan po natin, pinangihinayangan ko ang mga panahon na binaliwala ko ang salita ng Panginoon Diyos. Pinangihinayangan ko, hindi ko po itatanggi sa inyo, pinangihinayangan ko yung pagbabaliwala sa salita ng Panginoon. Kung noon pa sana ako nakinig, kung noon pa sana ako nagpakatino, kung noon pa sana ako nagpatuloy, hindi sana ganito lang ang buhay na ipinagkakaloob ng Lord. Sapagkat sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you. Plan to prosper and not to harm. Ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos po ang may control. Pero isa na lang pong pinanghawakan ko. All things work together for good to those who love God. Naku, lahat naman po ng bagay nagkakalakip-lakip. May mga panahon. Kung ito na po yung panahon natin para gumanda, umangat at magpatuloy at maabutan ng Panginoon na naglilingkod sa Panginoon. Diyos, glory to God. Hallelujah! Kung ito ang tamang panahon para lalo tayo magkapoy sa pag-aaral, glory to God. Araw-araw, kung ito yung panahon natin, sabi nga diba, hindi ka ba napapagod? Naku, paano pa ako mapapagod? Ito na nga po yung pinagagawa ng Diyos. The joy of the Lord is my strength. Ang salita po ng Panginoon Diyos ay gabay, tanglaw ng ating buhay na siyang umaalalay sa ating araw-araw na pamumuhay. Wala po tayong dapat ikatakot sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Wala tayong dapat ipag-alala sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Pero uulitin ko, the sad reality today, this is one of the most ignored book sa panahon po natin. At ito po yung nakakalungkot, mga kapatid ko. Ito yung nakakalungkot na katotohanan. Nako, ang dami pong makukulit. Ang daming matitigas ang ulo. Read your Bible every day. Hindi naman kinakailangan tapusin mo ito. Kung hindi mo kayang tapusin ang Bible sa buong maghapon, kukulangin ang oras mo rito. Kulang dito ang 24 oras. Dahil minsan sa pagbabasa, kapag naranasan niyo po yung binabasa ang Bible, mapapatigil ka, bigla ka na lang mapapaiyak, bigla ka na lang mapapuluha sapagkat sabang binabasa mo ito, hindi mo na mamalayan na niyayakap ka ng dakilang Diyos na makapangyarihan. Kapag binabasa mo ang salita ng Panginoon Diyos, makakaramdam ka ng panginginig, lalo na kapag ito'y tumitimo sa iyong mga puso. Kaya sa totoo lamang po, nakakasakit po talaga ng damdamin. Kung ang tao nga nasasaktan ng damdamin, Diyos pa kaya kapag binabaliwala? Yung mga lingkod ng Panginoon na talaga nakakaramdam ng takot, pag nakakita ng miyembrong hindi nag-iintindi, nasasaktan, Diyos pa kaya?
This is a sad reality. Sa panahon yan, we are on the last days. Tama ang Bible. Maliwanag po ang propesya ng Bible. Maliwanag na maliwanag ang mga nakasulat sa testamento ng Panginoon na sa mga huling araw, sa mga huling kapanahunan, marami ang manlalamig, marami ang magbabaliwala kasi sa tagal ng paghihintay. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Ang kanyang dahilan, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng tao na makapagsisi, binibigyan lang lahat ng tao ng pagkakataon na makapanumbalik sa kanyang kaharian, makatagpo ang Panginoon, magkaroon ng fellowship. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos, hallelujah, maraming napapanumbalik, marami ang lumalakas ang loob, marami muli ang nabubuhay, mga patay na pananampalataya ay muling nang bubuhay dahil sa salita ng Diyos. Kapag binabasa po natin ito, makaramdam po tayo, let's pray. Lord, bigyan mo kami ng pusong may takot. Hindi yung nananakot Sa totoo lang, kapag kami mga miyembro ng church, ito karanasan ng mga pastor. Karanasan ito ng mga lingkod ng Panginoon. Maniwala kayo. Kapag hindi nagustuhan yung pangangaral, yung mga miyembrong matatapang pa sa pastor, nananakot na lang. Lalayasan, lilipat kami ng ibang simbahan, doon mabait ang pastor. Mangangampanya pa yun, oy, lumipat na kayo, doon mabait ang pastor. Iwanan niyo yan dyan, masama ang pastor dyan. Masungit ang pastor, layasan nyo na yan. Doon sa amin, mabait ang pastor. Ito po yung reality, mga kapatid. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Karanasan karanasan. Kapag nakarinig ng sermon, mananakot pa, minsan matapang pa sa pastor. Para bagang siya yung tinawag ng Panginoon para manermon. Yun ang problema sa panahon po natin ngayon katatapang pa sa pastor pagka napapagsabihan, akala mo makipagsabong ng suntukan Pag napapagalitan maghahamon pa ng suntukan Ito po yung realidad, wala na kasing takot. Kasi ang umiiral yung sarili. Pero yung mga taong may takot sa Diyos, ulitin ko, babalikan ko po yung aklat ng talatang binabasa po natin, mga kapatid ko. Ano sabi ng Isaiah 66 verse 2? Sige nga po, pakitingnan po ninyo inyong mga Bible na inyong hawak-hawak. Baka po sabihin ninyo, binubulato ko kayo. Baka sabihin nyo, binobola ko kayo. Mabuti na po yung nagkakaintindihan po tayo sa umagang ito, mga kapatid. Ito po ang pinagmamasdan ng Diyos. Kung gusto mong ang Diyos ay laging nakatingin sa iyo, basahin mo ang Isaiah 66 verse 2. Ang lahat ng bagay na ito ay nilikha ng kamay ng Diyos, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit, hallelujah, kita nyo may kondisyon na naman. Kung, ngunit, datapwat, sa makatwid, hallelujah. Hallelujah, sabi nun, ngunit ito ang taong aking, nagkiklaim ang Lord, aking titingnan, siya na nagpapakumbaba o mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking mga salita. Naandoon ang pansin ng Diyos, naandoon ang paningin ng Diyos, naandoon ang tawag doon, special favor. Naalala niyo ba si Noah? Nung ginunaw ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking baha. In chapter 8, mapapansin niyo ng Genesis, and Noah found favor in the eyes of the Lord. Kasi every time nagsasalita ang Diyos kay Noah, nanginginig si Noah, sigurado ako dyan. Kaya nga siya sumunod Isipin nyo, napakahirap, pinakamahirap na detalye ng buhay na pinagawa ng Diyos ayon sa kasaysayan. Hallelujah. Ay ang pinakamabigat na task na tumanggap ng pinakamahirap na pinapagawa ng Diyos ay si Noah. Bakit po kanyo? Detalyado, sigurado, nakasukat, eksakto. Bawat sukat ng arko ng barko ay ginawa ni Noe nang wala pong kahirap-hirap, walang pag-aalinlangan, walang reklamo. Mga kapatid, walang reklamo. Bawat utos ng Diyos, walang reklamo si Noe. Bakit ko po nasabi? Isipin niyo po kung anong uri ng kahoy ang gagamitin para maging arko, yun ang ginawa ni Noe.
Ay yung mga reklamador, atin na nyo, halimbawa ganito, pinagawa ng ganitong klase, gumawa ka ng bangka, wala kang makuhang pyesa. Ano sasabihin na iba? Pwede na yung ganitong kahoy o kaya pwede na yung kawayan, lulutang din yan. Pero si Noe, dahil may takot sa Diyos, nagpakita ng takot sa Panginoon Diyos, ano man ang pinapagawa ng Diyos, ng Diyos kay Noe, ginawa ito ni Noe nang wala kang mababasa sa Bible na nagreklamo si Noe. Unang-una pang problema na pwedeng ireklamo, kung sakali lang na si Noe ay katulad nating mga reklamador, maniniwala po ba kayo kung si Noe ay katulad nating reklamador? Unang-una, kulang sa manpower si Noe nung panahong iyon, mga kapatid. Pero siya'y nagtiwala, nanginig sa salita ng Diyos, sinunod ang salita ng Panginoong Diyos, at siya lang at ang kanyang pamilya ang naligtas kahit kulang sa manpower. Kaya nga po umabot ng 120 years ang pagkagawa ng barko, ng arko ni Noe. Bakit kulang po sa manpower? Hinayaan ng Diyos si Noe at sinamahan, ginabayan, binigyan ng kalakasan sa kanyang edad. Hallelujah, 500 years old. Nung si Noe ay gumawa ng arko, detalyado, lahat, eksakto, taas, lapad, haba, pinto, bintana, bubong. Kung ano sinasabi ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang engineer ni Noe, nagtiwala si Noe sa salita ng Panginoon, kaya naligtas si Noe dahil sa salita ng Diyos. Pero sa ating pong kapanahunan, ang daming reklamo. Sa ating kapanahunan, kapag itinuutusan tayo, may pinapagawa ang Diyos, reklamador po tayo, mga kapatid. Lahat po tayo tinuturuan. Hindi ko po sinasabing ako'y nagmamagaling po sa inyo. Ito po ay isang pag-aaral para sa ating ikalalago. Hindi po tayo pwedeng magbuhat ng bangko dito. Sa Diyos po, ulitin ko, sa Diyos ang pinakamataas na papuri at karangalan, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Dapat po tayong magkaroon at magparamdam po sa Diyos, hindi yung tayo pa ang may ganang manakot kapag hindi nagustuhan ng sermon, lilipat na ako ng simbahan. Hallelujah! Glory to Jesus! Ang salita po ng Panginoon Diyos ay nagbibigay ng gabay. Hindi po tayo para saktan. Nagiging inon lang tayo, emotional. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa araw na ito ng Friday na kami pinagpala mo ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, O Diyos, at patuloy pong ingatan ng aming mga labyo pa makapagbigay ng karangalan sa iyo at makapagbigay ng kapurihan. Iayos niyo po ang aming mga buhay, Panginoon, ng iyong salita at matutong tumanggap ng mga salitang ipinapangaral sa amin, Panginoong Diyos. Matuto kami tumanggap ng mga bawat salitang nag-uugnay sa aming kaligtasan. Hallelujah, glory to God. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa araw na ito at nagpapasalamat po kami lahat. Bigyan mo kami ng pusong marunong matakot, marunong manginig every time na naririnig namin ang iyong mga salita. Salamat po ng marami, O Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng aking mga kapatid sa lugar na ito, sa mga bahagi ng aming pag-aaral. Lahat sila, Panginoon, sa mandako ng mundo na nakakarinig nito, Panginoon, marami pong salamat. Gabayan niyo po kami. Ang iyong mga salita ay sapat na upang kami ay umayos. Sapat na ang iyong salita para kami lumago. Sapat na ang iyong mga salita na aming naririnig, Panginoon, pinag-aaralan, Panginoon, hindi lang sa araw ng pagsamba. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga pangyarihan. Gabayan niyo po kami. Ipinagkakatiwala ko po, O Diyos, sa mga tao. At magkikita-kita po ulit kami sa Lunes, Panginoon. Salamat po ng marami kang gagawing himala sa buhay ng mga tao na nag-aaral ng iyong banal na salita. Tinignan mula sa Diyos. To God be the highest glory. Ingatan niyo po't balutan na yung banal dugo ang bawat buhay ng mga tao, Panginoon, at sinasaway namin ang gawa ng Diablo sa aming mga buhay. Ay winawalang kapangyarihan namin ang gawa ni Satanas. Ano masakit karamdaman ay walang kapangyarihan sa amin. Ano mga suliranin, problema ay pinupukol ng kaaway, walang kapangyarihan sa amin. Hallelujah, glory to Jesus. Glory to God. Sa Diyos ang pinakamataas na pupuri at pasasalamat. Pagpalain po ang lahat ng aking mga kapatid na naririto, mga makakapanood at makakapanood pa. Hallelujah.
in the name of Jesus, sa mampanig ng mundo, pagpalain mo silang lahat, Panginoon, ang mga nasa Australia, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, sa Taiwan, sa Japan, hallelujah, sa Southeast Asia, yung mga nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po ng maraming Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Hallelujah. To God be the highest glory. Ingatan po kayo ng Panginoon Diyos sa araw na ito ng Friday. Magkita-kita po tayo sa Lunes. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, sa Kanya ang karangalan. In the name of Jesus. Salitang buhay sa puso mo magpagkailanman. Dakila ang Diyos na gumawa sa atin at lumikha, kaya huwag natin kakalimutan mga kapatid, ano man ang iyong problema, open your Bible. Mayroon ka bang sakit, open your Bible. Read your Bible every day. Hallelujah, to God be the highest glory. Buhay sa puso mo magpagkailanman. Ibigay po natin ang taos-pusong pasasalamat sa Diyos mga kapatid. May himala po uli ang Panginoon. Maniwala po kayo. May himalang ginagawa ang Diyos sa araw-araw na pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! Gaano man kalaki ang problema mo, kabundok man ito, faith can move mountains. Hallelujah. Alam niyo kung bakit minsan kahit nagpapaalam ako hindi ako makabitaw. Kapag ka may pinapagawa pa po ang Diyos, gagawin pa po natin. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Na mayroong nagmamahal, glory to Jesus. Sa atin, tinig sa itaas, pagtawag niya ang pagkita. Minsan hindi agad ako makabitaw, kahit nakaupo na pwede nang tumayo, hindi ko po magawa. Minsan naghihintay pa po tayo, baka may papagawa ang Diyos. Magtatapos ang Friday, bukas dobleng blessing. Huwag niyo kakalimutan ng salita ng Diyos. Ganito ang instruction. Sabi ng Panginoon Diyos kila Moses sa mga Israelita, araw-araw mamulot kayo ng mana, kumuha kayo ng eksakto lang sa inyong pangangailangan, at sa ika-6 na araw lumabas uli kayo, maaga kayong gumising, at dodoblehin ng Panginoon sa ika-6 na araw para yung linggo ay makapagpahinga kayo at makapag-fellowship at makasamba sa Panginoon. Kaya malungkot, hindi po ito alam na iba, kahit po linggo nagtatrabaho, well, kaya pagod na pagod. Siya rin nakikinig sa atin. Maaga pagigising po tayo araw-araw upang manimot ng mana. Magkita-kita po tayo sa ating mga bahay-sambahan sa mampanig ng lugar kayo naroroon mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan, unahin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian kung gusto mong mag-multiply ang iyong mga biyaya. Ito po'y salita ng Diyos. Hindi po ako ang nagsasalita para patungkol po dito. Mga salita ng Diyos na ipinapaalala po sa atin at tinuturo po sa atin, ako, ikaw, tayong lahat ay kapagsama-samang nagpupuri sa Diyos. Maraming salamat po. Ang oras po natin ganap na ika-6 ng umaga at 2 minuto sa Pilipinas. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Sa Diyos ang papuri. Dahil siya'y tunay. Salamat po sa mga taga sa Lupao, Barangay Burgos. Sa mga taga Llanera, maraming pong salamat. Kila Pastora Vicky de Guzman, kay Pastor Asian Deletion na nasa Canada. Hallelujah. Sa mga lingkod ng Diyos, marami pong salamat. Itaas pagtawag niya ang pakinggan. Kung kayo po ay nakakalimutan ko pong batiin, pasensya na po, paumanin po dahil kapag nagsasalita na po, hindi ko na po magawang bumati. Mr. Ana Daisy Casvillo, maraming salamat sa inyong panonood. Kay Honey Grace Rodriguez, kay Renalyn Nolasco na Maribels Bataan, salamat po sa inyong lahat. Sa Diyos ang papuri. Ibigay natin ang kanyang karangalan para sa kanya.
Marami pong salamat kay Kagawad Susan Corpus, kay Sister Martes Kasugan Nunay Cavite. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsubaybay. Kay Ma'am Elena Malen, maraming salamat sa ating mga kapatid sa Panginoon na walang sawang nag-aabang. Hallelujah. Every day is a new day. Yung mga taga General Santos at Davao City, kumusta na po kayo dyan? Yung taga Negros Occidental na ating pong nakausap kahapon, isang araw. Glory to God sa inyo pong pagsubaybay. Yung iba pong mga late viewers, salamat po. Sumabay po kayo sa araw-araw nito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Dito po sa ating programang Tinig sa Itaas. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa Diyos ang papuri. Magkita-kita po tayo sa Lunes. Patubayan kayo ng Diyos sa inyong mga gawain. Glory to God. Glory to God. Simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisigla. Simulang pasal. Hallelujah. Maraming po salamat sa Diyos. Mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin. Ay, samahan niyo po ako lagi manalangin araw-araw, ha. Malapit na po ang barangay election. Panalangin po natin yung mga tamang tao para sa ating barangay. Ipanalangin natin yung mga tamang taong hindi mangungurakot sa ating bayan. Ipanalangin natin ang mga masisipag na lingkod bayan ang mapalagay. Ilang araw na lamang po mula ngayon ay magkakaroon po ng halalan sa ating bansa para sa barangay election. Ipanalangin po natin sa Diyos na tayo'y gabayan sa ating pagboto. Gabayan tayo sa ating pagboto, hindi sa mga balato. Sapat ang kanyang kabutihan. Hallelujah! Nararanasan, pasakit sa kalooban. God bless po, God bless po. Magpapaalam na po ako at ako po ay gagayak pa. Bye-bye, bye-bye mga kapatid sa Panginoon. Bye-bye po sa inyo pong lahat.